At eto na ang unang laban. We're with Sans at Fanatic si- on Nick. We're gonna Sino? check the vibe here. Si Si Sans Chewe. at si Chewe. Season 13 Oh, ay, rookie, si how you Lutfi pala. doing? Si Lutfi. Doing good. Doing good. International tournament right away. Kyrie looking good as always. Oh, ayos siya. Hello, Sans. Hey, you know, you're wearing a hat. You got shaved. Yun! I have a question. Kyrie, what would it take for you to cut your hair Oh just my like CW? Maybe. Yeah, winning M6. Oh, can we get a dare? If you guys win championship in M6, you're gonna cut your hair. I mean M6 and M7. And you're gonna cut M6 and M7, then you cut your hair. Sure. That's a promise. You say that's a promise. Yeah, that's a promise. Oh, that's Oh my a promise. goodness. He's gonna cut his hair. He's gonna shave it if he wins M6 and M7. Right down in stone. How about you, Sans? For you to cut this beautiful show them your hair. Show them the red. Wow. Wow. Ready for battle. He smudged it like this, ready for battle. When are you going to shave your head like CW? Yeah, same like Irie. Same. You're gonna shave your head. You say that's a promise. I promise. You promise. You have beautiful hair also. When are you gonna shave your head like CW? Already before. Well, and again. M12. M12. in M12. Okay. Why don't you join them for M6, M7? Yeah. We're gonna get them all. Wait, what is it? No. Coach F out, coach. Nagpakalbo na to Coach si Kiboy Yeb. When Coach Yeb also shaves. All right. Okay. You know, Sans, we don't normally hear you talk. We want, your opponent was saying some things to you guys. They were saying they were going to do a savage. They were going to do a maniac. What are you going to do to them? Victory! Victory. What are they going to hear? Defeat! It's getting really hot and interesting in here. We're gonna see which team is gonna have victory. And we need to watch out for M6 and M7 as well when they shave their heads. Now we're gonna go back to our panel to Breakdance Sound. Punishment. Oo. Second. Second. Stun yung first, di ba? Yung first, yung tumatakbong bumibilis. O, tapos Na may parang, stun. "Rrrr," bakit di ko alam ba't ko inano yun? Okay, okay lang. Ito na yun. Nako! Humikab si Yeba! Bakit? Yeba, humikab! Yeba, umikab. Parang napasarap ang tulog ah. Ayan, si Sans din. Si Sans Ay, din. naku Ako naman. Magandang pamahin. Magandang signus. Kailangan daw ay gisingin sila. I like the signs. I like the signus. Brigida. I like the signus. Humikab Uy. si Sans. Uy, gusto ko lang ipaalala sa inyo ang aming dito ni Manjin ay magkabaligtad. 2-1 in favor of Fanatic Onic ang aking iniisip. Siya ay Smart Omega. Siyempre, walang kabayas-bayas tayo sa Pinoy eh. Oo, Saka Big Jom na yan eh. Big joke yan. Si Dreadlocks laban sa Kalbo. Sinong mas lamang dyan? Oh. Depende yan eh. Kung anong Ayun na. Ito dimple pa, dimple. Dimple pa. Oh. Binana yung binana yung Pink Zushin. Lantern. Oh yes. Wala na. Ang open ngayon, Roger Hayabusa. Roger. Parang hindi naman magpa-priority ng Teris ng Smart Omega. So parang dami nilang pineflex sa XP lane din eh. Oo nga, no? So, Pero ako, Terisla na lang. yun na lang kung ikaw. Oo, kasi Ryota, mas may hulog para sa akin ng Terisla ni Ryota kaysa Hylos ni Ryota. So i-deny na rin nila kay Lutfi. Yung Terisla. Kuhain na lang nila. Tapos may iwan naman sa kanila kahit anong mangyari. Pero Roger daw eh. Sabi, pwede pa rin kasi itong i-flex din. Hindi masyadong nire-reveal pa anong plano natin. Kaso, Julian Trono. ayan na siya. Nilabas na ni Kyrie ang kanyang first pick dito. Sila kaya ang magteterisla. Pero pwede rin kasi gamitin ni Sans yan eh, no? Yung Julian. Di na tayo sure kung saan napupunta ang mga pick ngayon. Ang daming na-flex talaga. Ay, sino yun? Incarnate, Moskov. Vengeance Incarnate. Ginold lane na muna. Moskov muna. Para sa akin lamang Moskov sa ano eh. Well, depende. Depende sa galawan. Pero kung
Hindi, para sa akin lamang pala Moscow. Sa una lang sa una. Mm. Ay, hindi, sa late pala. Pero- Sa mid lamang Moscow para Pero sa akin. yung sa mga mid. nagmo-Moscow game so far, lagi nila Na- nababaligtad. Oo. Halos. Para sa akin lang mid-game sa Roger Moscow lamang Moscow. Kasi hintay lang na Moscow pumasok yung Roger, tapos tutulak niya lang, wala na, hindi na makakakalmot. Oo. Kaya pag di ka na burst, Kahit nga sumugod pa yan kasi pwede rin naman siyang mag-link ulit at mag-reposition. Pero uy, wala raw magte-Terisla yata daw. edit. Edit yun eh. Ay, ang ganda ng Valentina, nakita mo? Oo. Sabay edit. Galit na si Edith. So ito, sabi ni Ukir, medyo isi-switch natin yung mga bagay-bagay. Oo. Mag-iiba tayo, hindi muna Faramis, hindi muna kung ano mang mid lane. Ito ang Valentina. Valentina, maganda. Safe pick para dito sa side ng Smart Omega. Itong edit na to, hindi pa natin alam kung kanino mapupunta. Mapupunta ba to kay Chakamamba o mapupunta ba to kay Mr. Ryota? But Oo. one thing is for sure, I like the edit. We like the edit. Especially, you can catch the Julian ng Oo. madalian. Tsaka kung mapupunta man ito kay Ryota, mas magiging ma-action. Oo. Ang mga kaganapan natin dito, mas may magiging respo. Pero ito, action din. ito yung action din eh. Cho is back. Na para sa akin, wala, na-nerf eh. Na-nerf yan para sa akin. Para sa'yo. Para sa akin, big nerf pa rin yung range nung Wave the Dragon. Oo. So, meron siya, nadagdagan, damage, paunti-unti, mas napaproc mo yung Yung banat. passive. Pero Oo. kasi, kung yung utility yung habol mo dito, nakadalasan yun naman sa roam. Pagka may crucial setups ka na or pick-offs na gagawin, doon nagkakatalo. Nagkakatalo. Unless maging sobrang ganda rin ng early talaga rito ng Fnatic Onyx. Kasi Oo. so far, kung hindi pa natin sure kung mid na ba yung Julian or Ija Jungle. Pero yun, sobrang aggressive din nun. Kung isipin mo, Cho Julian. in the Cho mid Julian, lane. no? Ay, oo nga, kahit mababa yung range. Tsaka favorite ni Kibo yan, yun, isa sa mga nagpa-champion sa kanya yan eh. Oo. Yung Cho, nung MSC. Kaya eto na, binabanan na ngayon ng hero ni Chakno. Mukhang ini-expect nila na Edith XP to. Oo. May Grak pa kay Chakno kung gusto niya ulit gamitin. Oo nga. Pero pag ginamit ulit ni Chakno yung Grak, kailangan dito na nila ilabas yung agresibong version talaga ng Smart Omega kasi nade-deny kadalasan. Hindi nakikita yung mga wild charge na Oo. sobrang Tinde. pang setup, pang matindi. Yapi. Ay, Alpha! Ay, hindi. Ano? Anong hero ni Andoryu? Wala. Roger, yung ma-flex pa naman. Pero sa iba, yung Julian, nakuha na. Yung Ling, wala na din. Nolan na lang. Nolan, wala ring Fanny. Nolan. May mga nag-Amon ba? Parang Parang hindi di pa masyado natin eh. nakikita. Oo. Yung magpinsan, hindi pa masyado si Amon Fusion. Amon Praise Fusion. the stars. Ayan na, Louie. Binanan si Sans. So, ini-expect na Julian Jungle na to. Alpha open pa. Lilia open pa. Pero kailangan ng burst ang Onyx. Parsa? Uy! Novaria. Ay, Vex. Si Vex. Si Vex! Kailangan nga naman ng magiging pang ano dito, pang dagdag, pang complement dun sa mga setups na burst. Kasi nga sabi mo, di ba? Oo. Maganda yung mga mapoprovide ditong Way of the Dragon for sure. Mamaya eh. Kailangan may papares dyan. Actually, ang daming burst ngayon ng Fnatic Onyx. Kailangan makunat dito sa Omega. So, wala nga yung Minotaur. Grak is a great pick. Or maybe, you go for the Cupra. Ay, kupra na ba ni Chakno? Cupra na ba ni Chakno? Ay, Lolita! Hinarang. Tapos nilabas yung Bane, yung Bani. Binap yan eh. Ay, eto. Binap yan, di ba? So, nagiging ano yata ngayon ang takbo ng laro for Smart Omega, talagang kailangan ay maidaan sa objectives. Oo, kasi yung Bane, ano yan eh, maganda pang basag ng torre. Oo. At saka mabilis mag-clear wave yan, mabilis mag-jungle yan. Maging systematic na lang tayo para Oo. hindi natin masyadong sabayan yung pagiging chaotic at agresibo. Ng Kasi ang dami nilang parang... Kaso ang problema ko dito sa Bani, makakait to eh. Ang daming dash oh. Ang daming ano. Tapos nilapo pa. Naku, Sila po yan, di ba? sila po yun. Ginamit pa ng Onyx kontra sa Smart Omega. Ako may tiwala ako dito sa Bani.
May tiwala ako dito sa Bani. Kahit ano mangyari, at least medyo secure dito yung kanilang magiging depensa. Oo. Pwede nilang pahabain yung laro. Pero pag kasi pinahaba mo rin to, tingnan mo naman, merong Moskov Moskov. sa Fnatic Onyx. Yun nga eh, yung makakite siya ng Moskov eh. Kahit anong gawin niya eh. Tiwala sa Krabby Patty Secret Formula. Ang Onyx, dahil yung Bane ay nilabas na nila. Isa sa mga hero na binap nung nakaraang patch. Yes! Kaso, ano na to eh, hihintayin nila. Yun yung plano Oo. na Omega, hintayin nila sumugod yung Onyx. Oo. At saka, kung isipin mo naman, dahil nga nabuff etong si Vayne at napakasakit nito recently, at mataas man ang burst ng Onyx dito, ay may kalambutan din naman sila. Oo, kayang-kaya. I-first kill, i-crab claw cannon. Pang! O pagka nag-bounce yan, magugulat ka na lang talaga. Oo. Tingnan natin. Bawal na matalo ang Omega. Kailangan nila dito 2-0. Yes. Yun. At dito nakasalalay ang kanilang mga chansang makaproceed pa sa playoffs natin. August 2 to 4 naman yon. Oo. Saglit lang yun. Saglit na pahinga lang. 2 araw lang. 2 days lang yun. Napay nga. Oo, 31 na pala bukas. Ang bilis lang ng oras at panahon. Kailan lang nga MSC ang ating pinapanood. Parang kailan lang. At Parang yun. kailan lang. Sobrang lakas ng Onyx. Tapos lately, parang kailan lang may banks to si si Chewe. Tapos sabi niya, saglit, natalo kami nung MSC. May pinagdaanan ako. Oh my club. Nagpalit. Nagpalit na. Buhok. Natandaan mo sa palabas sa Slam Dunk, si Sakuragi nagpakalbo din. Ay. Lumakas siya noon, nagpakalbo siya. Okay. Abangan natin yan. Oo, Kasi tiyan mo sa ngayon, mukhang lumakas na si Sewe. Oo. tingnan natin. Lamang yan na. For me, lamang ng yan. Lamang sa saikuhan yung Moscow. Kasi, kumbaga, yung Roger, kung sobrang galing mo rin naman sumaiko, kayang-kaya naman. Ang problema, yung Moscow kasi, hindi niya kailangan sumaiko given. So, tingnan natin kung kakayanin ba to ni Big J. Yeah, pwedeng kasi pag na-timing ka talaga isang combo. Magta-transform ka, masakit agad. Pero ang tapang ni Jewe. Sabang ni Chewe, blink in, second skill, pero nandun si Keboy with a knock-up. Nilabas ang mga shark bait. Isang beses lang tumama. Kay Chewe lang, lumabas ang shark bait. Doon mo makikita though kung anong kinaganda ng adjustment sa Choco sa early. Oo. Kasi grabe siya makipag Trade. makipagsabayan, trade. Tas yung talagang bawat jeep kundo niya doon nadadama mo eh. Oo. Tsaka yung banat niya kasi, yung passive, di ba? Yung pag namula na, ayan, ibig sabihin, masakit ang kanyang normal hit. Abangan niyo yung umiilaw. Oo, yung ilaw. Na kulay pula. Pero tingnan natin, kasi magto-turtle muna ang Fnatic Onyx. Libreng turtle, walang, hindi man lang nag-contest ang Smart Omega. Oo, ang bilis nun. Parang, hindi naging matagumpay ang kanilang attempt dito sa top. Oo. Pwede yata tayong pumorma at makakuha agad ng objective. At wala rin namang ipipwersang laban sa ngayon ang Smart Omega yata. Kasi hindi mo gustong tumapat dyan sa burst na pwedeng ilaban ng Fnatic Onyx sa early game. Oo nga. Parang ang dami nilang pwedeng pagiging source of damage. Isa ngayon, medyo binibuild up pa nila eh. Oo. Yung mga damage sources na meron yung Smart Omega eh. Tingnan natin maganda yung pangagiging zone. Nicky Boy, ayun, agree ako sa sinabi mo eh. Siguro ang dilema lang na Omega dito, hindi sila yung magsisimula ng laban. Okay. Napakahirap, pero actually, simulan nila. Ayun na, nom blast, tatama sa 4. At yung mga sharkbait ay hindi tatama, pero mukhang okay lang daw dahil sabi ng Onyx dito laban na to. At ayun yung spear, distraction tama si Andoryu. Dalawa mula ngayon sa side ng Smart Omega. Maganda sana yung setup, pero hindi maganda yung follow up. Oo, nagpaparamdam ba dyan? Nagpaparamdam ba dyan? Sige, papunta na ako, sabi ni Lutfi. Tapos si Job! Naku, may immune saglit, pero hindi pa rin kakayanin. Wala siya sa likod ng Guardian's Reflection. Sumaan ako, nabitin yung pag-raise ng shield. Oo. And with that, 3-0 ang Nako. unang score. Sabi pa naman natin, nakala natin medyo may ingat-ingat ditong mangyayari. Maganda nga talaga sana kung tutuusin. Yung Numinum Blast, tinamaan 4, nakita sa replay. Oo, tsaka nag-out na talaga to ng Fnatic Onyx, pero yung hindi nila alam, si Lutfi on the way na rin pala. Nasa likod, oo. Mahirap talaga yung yung bani, kailangan lumapit sa yung kalaban. Oo. Parang ang hirap pag kayo, ito na yung sinasabi ni Manjin, ang dilema, ang pwedeng mangyaring mga pagkakait. Oo, makakite sila eh. Sila, madidemon kite sila dito. Oh, Makakite. pagbati. Oo, ano ba ibig sabihin ng kite, Ate Brigida? Sa mga bagong manonood, Oo. ano ba ibig sabihin ng kite? Kapag ka talagang parang sumahabol ka ng saranggola, Yun. yun.
Nasusundan mo. yung Kaya mga pala kalaban. kahit ang tawag, no? Ay, teka lang. Pero may laban na to, hindi nyo na to daw makakite. Dahil binabanatan si Kyrie, medyo malambot. Kyrie, sword out. Habang si Kiboy ngayon ang binabanatan, pero switch tayo kay Kyrie. Sabi ni Big J. Big J will get the last hit. Habang papasok ngayon, of course, ang labo-labo ni Lutfi. Nandun naman si Chewe. Pero kaya na, hinubad ni Ryota ang kanyang armor. Bumabanat-banat. Jom, wala silang babanatan. Jom, sumasayo lang sa balang gilid. Jom, okay, pasok ngayon si Okir. Shadow Strike, hindi tumama yung first kill ni Jom. Ano ba yan? At yun naman pala ang sagot. Kahit tayo natin muna silang palagan ng isa-isa, pag magkakasama tayo, kayang-kaya pala. Kaya naman, wag lang tayo iwalay kasi nga makakait tayo. Kailangan, ang laban dito ng Smart Omega, magkakasama Royal Rumble. Kumbaga sa boxing, ayaw nila ng ano dito, na Brigida, ayaw nila ng a punch for punch. Gusto Oo. nila yung boxing na may yakapan. Naku, yun pa naman Yung dirty boxing yung tawag dun eh. Ganun ba yun? Oo. Kaya pala ngayon ang nakikita natin sa kanila literal pag magro-rotate, magkakadikit. Magkakadikit. Maski yung kanina siguro, ano na lang yun, missed opportunity nung Oo. hindi sila nakapag-follow up kasi nga naman maging si Lutfi, Oo. yun yung hindi nila na-expect na variable. Viable. Nakasama kasi, pero dapat talaga sila lang muna katulad Ayan, naman. kagaya niyan. Oh. Kumbaga, kung hindi ka nagbo-boxing, yan tulad na lang natin sa basketball. Ayaw nila ng small ball. Ayaw nila ng 3 points. Gusto nila inside the paint. Ganun yung galawan dito ng Smart Omega. Kailangan lumapit kayo sa amin. Balagbagan tayo, body for body. Slam Oo. for a slam. At saka tingnan mo, first item pa naman dito ni Andorio, Sky Piercer. Sky Piercer, Kaya okay. pala, di ba parang laban na laban pala ang gusto talaga. Laban na laban talaga. Kasi di ba yung Sky Piercer, ilang percent pa yan? 4 o 6? Oo, depende pagka na ano mo na yung threshold, pero sabi ng Onyx, edi idadaan na lang muna natin sa Macro. ang akala natin gagawin ng Smart Omega, nagkabaliktad na yung kwento. Ano na? Ang Onyx naman ngayon, ang nag-o-objective muna. Kasi tiyan mo, ang Smart Omega, yung laban na laban, magmula pa kanina. Ayun nga yung strength ng isang Krabby Patty ni Bane. Yung pagkuha dito ng mga tower, ay nako, ang gandang sword naman talaga! Naku, nagsimula na doon si Lutfi ng laban, kaya nag-follow up ng iba pang mga kasamahan. Pero yung Numinon Blast, wala namang tinamaan muna. At nakapag-ingat ang dalawang kupunan, walang namatay ni isa. Mambalicious, ang kupunan dito ng Smart Omega. Sabi nila saglit, nararamdaman din nila dito yung damage output ng ano natin. Ay. Innovate. Lumapit si Kiboy! Pinala mo ng mga sushi! Sushi! Yun na ba yung... Shark spin! Pinala mo na shark spin! Oo, yung lutong version. Hindi yun yung gusto mong matanggap na luto. Pero grabe naman doon. Ang ganda nung counter go na yon, pwede pala yun. Oo nga, actually kanina pa maganda yung deny ng mga onward ni Ryota. Katulad na lang yan. O, di ba? Si Lutfi na naman ang naging recipient. Pero may Eternal Guard si Sans dito ha. Kaso ilalaban pa ba nila ito kasi napaka-low. At onti lang yung members ng Fnatic Oni. Tingnan natin, nagkaroon dito ng spear. Papasok pa, mukhang hindi. Dahil third time mapupunta na kay Andorio. Didisiplina muna ang Omega. Ay! Papasok si Kiboy. Ang pagbawi. Sinipa ngayon si Ryota. At napakaganda ng follow-up na lang mula kay Kyrie. Kaso meron na namang Numinon Blast at si Lutfi. Sabi niya, susuungin ko. Kahit ano pa, kahit ilang pating pa yan na ipapalabas. Netong si Andorio. At dalawa ang nakuha nila dun. Nag-back si na Okir. Nag-decide sila na wag na lang mag-go. Kaya naman nag-decide ang Onyx na i-go pa. And this is another purple na nanakawin ni Kyrie. Oo. And with this, doon lumamang sa objective ang Fnatic Onyx. Para sa akin, nagkaroon lang ng onting miscom ng target ang Omega doon kung maghihiro ba o magbabak ba. At doon lumamang ang Onyx kasi mas alam nila kapag may nag-call dyan ng hero, lahat maghihiro. Maganda focus fire. Oo, nagtansyahan eh. Kahit si CW kanina, hindi naman niya agad-agad nilipatan yung kanyang Spear of Destruction. Ayaw niya. Gusto niya muna makakuha ng mga objectives, maangat yung bottom lane. Sakto-sakto. So, nasulit nila yung mga pwede nilang maangat na resources. Tapos, by the time na lumaban sila, kayang-kaya na pala din kahit papaano. Yun kasi yung maganda sa isang Moscow, no? Pwede kang nasa gilid lang. Basta mapatama mo lang yung Spear of Destruction. Pag hindi kasi napatama yun, minsan, pag Moscow ka, di mo napatama yung Spear of Destruction. Judge ka ng mga kampi mo eh. Kasi sayang naman yung klinash namin, hindi mo man na pinatama. Saka kitang-kita mo naman sa minimap lahat ng kalaban, no? Bakit hindi pa lumusot? Kahit sa isa lang, oh. Aminin nyo, may mga ganon. Oh. Yung side mirror na yan. Pero imposibleng mangyari yan sa Onyx. Nalimitahan talaga yung options ni Andorio kasi nagkaubusan. Pero ito yung magandang response kasi napapakinabangan nila to. Kahit na medyo nasa kalugian sila in terms of yung kill score, kumbaga hindi sila nasasakupan
pagdating sa mapa or hindi sila nanghihinayang na umat. Ayan na, speaking of angat, may anak na naman! Ayan na, the super stun coming in. Tatamaan si Sans dito. Oy, pero ang ganda nung fear. Oo, na deadly grasp na kamay pero Lutfi yata rito. Natutunaw din siya! Nakapag-flicker out, pero din naman siya dito ng Crab Claw Clanon. Ayun na nga, papasok pa dito si Chewe. Chewe, tatawagin pa yung mga casters. Casters, pasok! Pumasok si Chewe dito pero hindi siya kukuha ng second skill. Bumabanat na lang. Pero ang ganda ng shield! Binanatan niya yung sarili niya! Naku! What a shield coming out from Chuck Mapa! Mala Spartan! Sabi nga sa Spartan, kung napanood mo yon, raise your shield. Ni-raise niya yung shield at naprotektahan niya si Jome! Nakuha ng Omega Lord! Yun ang hindi mo gustong mangyari kasi nga pag Moskov ka, sinusulit mo yung attack speed, yung bawat blink, pero sa'yo pa bumalik lahat ng mga sibat na binato mo kanina. Nag-reflect sa'yo! Kaya Guardians Reflection! Why does my reflection show who I am inside? inside? Merong ganong kataga tayong narinig nung mga nakaraan Oh. na ibalik lahat. Sumakit eh. Tumatagos din ba yun pag bumabalik yun? O parang yung spirit pa kuye. Quessence, Oo. bumalik eh. At saka ang galang nung yun talagang lakas ng Smart Omega, hindi sila pwede dito iwalay. Pick up type kasi yung Fnatic Onyx eh. Oo. Kailangan dito tabi-tabi jutsu. Kailangan ayan yung lineup nila pang ganyan kasi pag nagubad kasi ng armor si Ryota, Oo. mas masakit yung damage output. Tapos yung Bane, Oo. AOE yan eh, yung mga banat niyan, Ino- splash damage. Ino-overwhelm nila no sa Oo. sama-sama technique. at Sama-sama sa technique. Isang bagsakang teamfight na hindi na rin makakasagot dito ang Fnatic Onyx. Kasi tingnan mo, kahit kanina, kahit ngayon, mag-Spear of Destruction etong si CW, parang hindi naman siya sure kung papasok din siya agad eh. Oo. Kasi magiging delikado yun, lalo pa pag hindi pa nag-deadly catch etong si Ondorio. Eto na! Ay, speaking of, ito na naman, nilabas na! At ang Fnatic Onyx, Naku, makakadepensa naman, makakahanap pa ng Way of the Dragon on Ondorio! Oy, napalaban na lang sila dito. Wala si Chewe. Kaya naman, sabi na lang dito ng Smart Omega, ilaban na lang to dahil hindi makapag si Chewe dun sa bandang top lane. At ngayon, eto pa yung in-handshot ni Carrie. Habang nandito, si Chakno nag-shield na lang. Takbo, Chakno! Chakno hinabol ni Carrie! Carrie! Nandito, bumabanat. Si Chakno tumatakbo lang. Chakno may shield pa. Flicker out para kay Chakno. Nambabalyo na lang. Chakno, ultra shield. Nilabas yung elepante. Op, Chakno. Okay, dash out. Baka Chakno to boy. Anggulan. Op! Teka, hindi, Buhay, Okay. buhay, buhay. hindi na angguluhan. Kala ko angguluhan pa ni Chewe dun eh. Masyadong pogi si Chakno para sa iyo, Kuya Chewe, Kuya Carrie. Oo, 007 on the KDA yan, si Boss Chaknu. Hindi nyo pwedeng malihitin ang kapasidad ng isang Lolita. Isa rin sa pinaka-underrated na roamers ngayon. At gamit na gamit ni Chakno, 7 assists eh, no? Sulit yan, 100%. 100%. Pero parang lumamang ang Fnatic doon, Brigida, kasi Oo. pasag yung top lane. Hinintay lang pala nila. Sige, tapangan nyo. Hindi pumasok agad si Chewe, nakapag-ulti na si Andorio. Yun yung sinasabi nating timing. Nung nakita niya na wala na rin yung ulti rito ni Andorio tapos nag-out na ang Smart Omega, sabi niya, hindi, ilalaban Laban na to. Pero ang ganda rin kasi nung si Sans, ang ganda nung depensa niya. Nilabas niya yung golem, nilabas niya si EG Boy. Ayan Patay na. si Ryota. Oh my glove. Ang sakit na rin dito ng Fnatic Onyx. Si Chakno naman ang tinutunaw. May Numinum Blast na clutch. Pero dun sa likod, sabi ni Nako! Lutfi, ako nang bahala. Sa ibang mga natitira, wala na si Jom. Si Chakno rin tumba na. At dalawa na lang ang natitira. Ukir Andorio, wipeout pala para sa Smart Omega! And the ball, Onyx! Indo! Fnatic Onyx! Dahil basag ang tower sa top, they will definitely get this point. 1-0! At sa loob ng 13 minuto, nakakala natin Smart Omega ang may control. Panalo na! Natalo pa! Panalo na, natalo pa. Actually, muntik nang manalo na. Pero patalo rin pala. Andun na eh. Nandun na. Ay, Nabitin pa. Kamot ulo na lang. ako naramdaman ko na eh. Kasi all expect